Okay? So, ngayon, walang CCTV, walang pakinabang ating mga otoridad sa investigasyon. Dalawa yon. Nagsisinungaling ka, napaka-inutil mo. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay si Senator Raffy Tulfo kung siya ba ay makakalimutin o sadyang malihim. Base sa mga impormasyong nakuha na natin dahil sa mga panayam kay na Miss Julie Licop, kay Miss Grandy, at kay Senator Raffy Tulfo, malalaman natin na wala talaga yung issue ng kidnapping. Hindi ba, sabi nga ni Miss Julie Licop, nung hinahanap niya si Senator Raffy Tulfo, ay bigla na lang nawala at sinabi nga daw na nakidnap si Senator Raffy Tulfo. So nagpunta po ako sa abogado at nagtanong ang tungkol kay Raffy. Sinabi ko po sa kanya na mahigit sa 7 years, hindi siya nagpapakita sa akin. At isa pa, nung kausap ko ang kanyang manager na si Mr. Viduya, ay sinabi sa akin ni Mr. Viduya na nakita niya si Raffy na 4 na katao ang kumuha sa kanya at sinakay sa van. At mula noon ay hindi na niya ito nakita. Nawala ito na parang bula. Lumalabas din sa kwento na hindi sila nagkaroon ng komunikasyon sa mahabang panahon. Kaya nga walang kinilalang ama itong si Miss Grandy. Hanggang sa tumuntong na lang siya sa edad na 13 anyos. So ang tanong natin, nawala nga ba si Senator Raffy Tulfo? Nung isang taon gulang ang aking anak, pumunta kami sa kanyang auntie Corazon sa Maynila, Guadalupe. Ang auntie po niyang yun, ang kanyang tinutuluyan nung nagtatrabaho siya sa Makati. At nagtanong po ako sa kanya kung alam nila kung nasaan si Raffy. Ang sabi sa akin ni auntie Corazon ay hindi niya alam at wala siyang balita tungkol kay Raffy. So naisip ko po, nung sabihin sa akin ni Mr. Viduya na kinuha si Raffy ng 4 na katao, at ang sagot ni auntie Corazon ay hindi nila alam kung nasaan siya. So naisip ko, baka nawala na siya. Yun ang sinabi ko sa abogado. Ang sabi po ng abogado, pwede kami mag-file ng presumptive death. Pinatunayan mismo ni Senator Raffy Tulfo na hindi siya nakidnap at hindi siya nawala. Aliwas doon sa sinabi ng kanyang amo kay Miss Julie Licop na siya ay nakidnap at nawawala. Tandaan natin, at that time na nawala si Senator Raffy Tulfo, buntis na si Miss Julie Licop. 3 o 5 buwang buntis na siya kay Miss Grandy. Tama ang kwento ni Miss Julie Licop na at that time na sila ay nagkakaroon ng diskusyon nitong si Senator Raffy Tulfo nung siya ay buntis, nagtatrabaho ito. Nagtatrabaho si Senator Raffy Tulfo sa lokal na radio station. Dito nga, sa records ng kanyang work history, siya ay naging disc jockey sa Kawayan Isabela. At tandaan din natin na si Miss Jocelyn Pua ay ipinanganak sa Kawayan Isabela. Paano kayo nag-meet ni Mrs.? Many years ago sa Kawayan City Isabela, disc jockey ako noon. Fan siya, FM disc jockey, radio disc jockey. Fan siya, papasyal siya. Palagi ko, crush niya ako eh. Kasi padaan-daan siya eh. Sabi ko, crush ako nito ah. Sige nga, niligawan ko. Medyo nahirapan ako, pero bandang huli sinagot ako. So, nahirapan ka pa ha? Nahirapan. Mayaman siya, mahirap na ako. Ang sweldo ko noon was 300 pesos a month at that time. So nabubuhay ako pag magbebenta ako ng commercial, mag-ikot-ikot ako sa mga tindahan, businesses para ibenta yung commercial ng radio, ng stasyon at meron akong komisyon. And then ang damit ko 5, and then pantalon ko 3, sapatos ko 1. And then nung dumating yung time na naging girlfriend ko yung wife ko, naawa siya, niregalo niya ako ng 2 shirts, so naging 7 na. Totoo ba yan? Totoo. So meron ako Monday to Sunday, noon Monday to Friday lang. Nung naging girlfriend ko yung wife ko, yung binibigyan niya ako ng mga gamit. So the 4th month umuwi siya. So alam niya buntis? Alam niya. Okay. Alam niya. So the 4th month umuwi pa siya. Tapos yung 5th month, dahil yung iniwan niya ako 5th month, diba? Hindi siya umuwi. Okay. So pumunta ako ng Isabela. Okay. So doon kaya nakarating ako ng Isabela. So wala siya noon. And then mayroon itong lady DJ, makwento siya. Ngayon, sabi niya, ikaw palang asawa ni Raffy, sabi ko, oh. Alam mo, sabi niya, wala si Raffy rito, sabi niya. Marami siyang kinuwento sa akin. Marami siyang kinuwento sa akin. Although isa na si Jocelyn doon. Okay. Pero narinig ko na si Jocelyn. Nakita ko ng picture ni Jocelyn prior pagpunta ko ng Isabela. Meaning to say, kilala na rin niya pala si Jocelyn. Okay. Parang nagsabay? Nauna ka lang pero pinagsabay din kasi
pumasok yung picture ni Jocelyn, nakita nyo, during pa ng... Pregnancy, yung magkasama kami, nakasal kami. Okay. So then, tinanong ko sa kanya, so of course, dininay niya. Sino bang lalaki nga aminin niya yung totoo, di ba? Okay. So dininay niya, nag-away kami big time. So umalis ako, 4 o'clock ng umaga, the very next day. Hindi naman niya ako sinundan. Yun ang uli kong pagkikita namin. Nirespeto. Nire-respeto. So, only one yan. One and only. Pero lumunok kayo, sir. Dito, habang pinagmamalaki niya kung paano sila nagkita or nag-meet ni Miss Jocelyn Pua, hindi niya nabanggit na may asawa na siya. At ito ay si Miss Julie Licop. Nakalimutan na naman niya, nakasal na siya. Tandaan natin, inamin niya na disc-jockey siya sa Cauayan City, Isabela. Di ba dun nga sila nakikita ng kanyang asawang si Julie Licop pag dinadalaw siya? Pero sa kanyang kwento kay Miss Karen Davila, kinalimutan niya ulit or nakalimutan niya yung kwento ng buhay niya. Nakasal na pala siya noong 1982 pa kay Miss Julie Licop. Dumiretso yung kwento niya sa pagmimit nila bilang disc jockey siya sa Cauayan City, Isabela, at tapos niligawan niya ito at naging girlfriend niya. So it means habang may asawa siya, nanliligaw siya ng iba. Yan ay pag-amin ni Senator Raffy Tulfo mismo, hindi ito gawa-gawa dahil siya mismo ang umamin sa interview na ito. So dalawa lang ibig sabihin nito, inutil ka o sinungaling ka. Mukha ring nakalimutan niya yung kwento tungkol sa di umano'y pagdukot sa kanya ng 4 na lalaki. Kaya siya biglang nawala. Dahil buntis ako yung 3rd month, sabi sa akin ng Mr. Biduya, nawawala si Raffy. Yun nga, ang alam niya, binugbog si Raffy, sinakay siya ng 4 na tao sa van. Okay. So may ganun storya. Totoo yun. Yun ang sabi ng boss niya. Okay. So, anong gagawin ko? Walang pera. Umuwi ako. Buti na lang may pamasahe pa akong pauwi. Dito sa interview kay Senator Raffy Tulfo, inamin ni Senator Raffy Tulfo na siya ay nagpunta ng US at tumagal siya roon ng 13 years. Wala, sa umpisa pa lang, nasa media na ako eh. Nag-umpisa ako, disc jockey ako way back sa mga probinsya. And then after that, pumunta ako ng Amerika and then naging owner ako ng isang pizza parlor. And then pagbalik ko rito, pumasok ko sa media. Nag-abroad pala po kayo? Nag-abroad ako ng 13 years. So sa loob ng 13 years na siya ay nasa US, lumalabas na wala siyang naging komunikasyon kay Miss Julie Licop. Actually, kinukompute ko nga kung nagtutugma yung mga sinasabi ni Senator Raffy Tulfo. Dahil kung nawala siya noong 1983 or 1984, dahil si Miss Grandy ay ipinanganak noong 1984. Kung idadagdag natin ng 13 years, lumalabas na 1997 siya bumalik ng Pilipinas. Pero kung umalis naman siya noong 1983, so 1996, nandito na siya sa Pilipinas. Pero lumalabas naman sa kanyang work history na 1993 ay nasa Isumbong mo kay Tulfo na siya bilang assistant ng kanyang kuya na si Ramon Tulfo. Kung 1993 ay nasa Pilipinas na siya, hindi kaya niya hinanap si Miss Julie Licop or ang kanyang anak na si Miss Grandy? Matatandaan natin na sa interview ni Tony Libayan, nakaalis ng Pilipinas si Miss Grandy ng taong 1995. So kung nandito na si Senator Raffy Tulfo ng 1993 at nagtatrabaho na siya sa sumbong mo kay Tulfo, lumalabas na nandito pa si Miss Grandy at maaari sana silang magkita para hindi isipin ng kanyang anak na wala na talaga siyang ama. Nabasa rin natin na noong 1994 daw ay nasa wanted sa radyo na siya sa DZXL. So kung i-compute natin, hindi natin masasabi kung tama ba na 13 years siyang nakatira sa US? Dahil kung 13 years siyang nasa US, dapat ang dating niya sa Pilipinas ay 1996 or 1997. So dapat hindi pa siya nagtatrabaho sa Pilipinas. So magkaiba kasi yung taon na nakalagay sa work history niya at yung taon na sinasabi niyang inilagi niya sa US. Pero kung pagbabasihan naman natin yung kasal niya kay Miss Jocelyn Pua noong taong 1993, lumalabas, tama, na 1993 nga ay nasa Pilipinas na siya. Maliban lang kung pauwi-uwi lang siya sa Pilipinas
dahil nakabase na siya sa US. Kung 13 years siyang namalagi sa US at nakapagtrabaho siya, sabi niya nakapagtrabaho siya, naging waiter siya, marami siyang odd jobs na ginawa sa US, anong visa yung hawak niya? Para tumagal siya ng 13 years nang hindi nako-question. Ano ba ang ginagawa mo dati? Naging janitor ako, naging waiter ako, naging I was just business kidding. aide. It's true? It's very true. Waiter? Waiter, busboy, No. true. Busboy? Yes. Pag umalis na sa mesa yung mga customer, ako yung maglilipit. Taga and then- punas? Yes, punas. And then, linis ako. Assistant ng waiter, parang ganun. Ano? Janitor? Janitor. Janitor ng kubeta. No. Totoo. Bakit mo ilang taon ka nun? I was in my 20s. Yung janitor naman, nung pumunta ako sa Amerika, naging nurse's aide ako at the same time. Nurse's aide ba? Yes, aide ng mga nurse sa blood bank yun eh. And then ako yung tagalinis ng kubeta ng mga kliyente. Wow. I make sure na palaging malinis yung kubeta dahil kung hindi pagalitan ako ng supervisor ko, maruming kubeta, mabaho. So maya linis ako ng linis. Hindi ka naawa sa sarili mo nung ginagawa mo yung mga No, bagay na yun? proud ako kasi I was making money. Really? Yeah, at nakapagpadala pa ng pera sa Pilipinas. Wow. Ano ang natutunan mo? So nakakapagpadala kayo ng pera sa Pilipinas nung kayo ay nasa US. Sino yung pinapadalhan nyo? Dahil kung nagpapadala kayo ng pera sa Pilipinas, may nakakaalam ng whereabouts ninyo. Kung may nakakatanggap ng pera ninyo at alam ang whereabouts ninyo, alam nila na buhay kayo. Pero ito ay mukhang inilihim kay Miss Julie Licop. Pero mukhang hindi naman si Miss Julie Licop at ang anak ninyong si Grendy ang nakakatanggap ng suporta o perang pinapadala ninyo sa Pilipinas dahil nga hirap daw sila. Kahit paano umasa pa rin kayo o hindi na? Umaasa, especially yung nakapanganak na ako, Okay. na darating siya, pupuntahan niya yung anak niya. Okay. Pero wala. So, kailan niyo po tinanggap na wala na? Hindi na magpapakita pala talaga? Years after years, yung nag-struggle kami ng, well, yung anak ko, kung paano yung daily Okay. life na kakainin, Okay. kung paano ko susuportahan yung anak ko dahil nga nakatira ako sa parents ko. Okay. Ang tatay ko practically ang bumibili ng, kasi nung mga anak ako, nagpa-daddy naman ako. Okay. Pero dahil nga mahirap kami, walang sustansya yung gakas. Okay. So, ang sabi ni nanay, huwag mo na siyang pasusuhin, sabi niya, kasi ang laki ng bata nung lumabas. Ngayon, para lumiit pa siya, 3 months na siya. So, wala kang pambili ng powder. Hindi uso, well, sa mga mahirap, hindi uso yun. Milkmaid, yung, alam mo yung milkmaid? Oh, milkmaid, nabot ang ba yan? Condensed milk. Okay. So, yun, kung minsan nga, pag wala, pakuluan mo ng yung kanin ng sobrang So, are you tubig. saying, Miss Julie, na mahirap kayo dati? Mahirap pa kami sa daga. Okay. Mahirap talaga kasi kami. para mag-aam na yung bata, Mag-aam siya. Yung na pinakuluan mo yung ng tubig. ba? Oo, yung bibigyan mo sila lalagyan mo siya ng excess tubig para makuha mo yung Yung Okay. pinakulo mo yung yung Okay. tubig para makalis may sustansya. Tapos lagyan mo siya ng sugar. And then pagbalik ko rito, pumasok ko sa media. Nag-abroad pala po kayo? Nag-abroad ako ng 13 years. Siya ba ay naging TNT o tumutugma yung kwento ni Miss Julie Licop na nagpakasal si Senator Raffy Tulfo kay Celedonia Amos noong 1985? Kung nakatagal si Senator Raffy Tulfo ng 13 years sa US na hindi siya makukonsider na TNT, tutugma ngayon ang salaysay or statement nitong si Miss Julie Licop na nagpakasal nga itong si Senator Raffy Tulfo kay Celedonia Amos na isang US citizen. So, tinanong ko siya kung saan siya kinasal. Ang sabi niya sa US. Kasi nung after 14 and a half years, makita ko sabi niya kinasal siya sa US. Pero hindi ko alam kung kanino. So, nung third time Yun po yung kay nakita ko, Amos? sabi niya, yung kay Celedonia Amos. Tapos, hindi ko alam pa ang pangalan ni Amos din. Bago ko dinamanda si Raffy, hindi ko alam kung sino ang pinakasalan niya sa US. So, nung malaman ko, si Jocelyn, nasa buhay na niya si Jocelyn, siya ang dahilan kung bakit iniwan ako ni Raffy. Tama po. Niligawan ko si Jocelyn. Tama. So, for some reason, iniwan niya rin si Jocelyn for Amos para makuha niya yung citizenship na doon. Green card, Actually, meron siyang marriage certificate ni Senator Raffy Tulfo at saka ni Celedonia Amos na ipiniresent din niya sa COMELEC nung siya ay nagsampa ng kaso for disqualification nito si Senator Raffy Tulfo. Kung 13 years siyang namalagi sa US, na siya namang inamin niya sa interview
ni Vice Ganda. Nakalimutan niya itong sabihin sa kanyang certificate of candidacy. Na sinabi niya sa kanyang certificate na 62 years siyang namamalagi sa Pilipinas. Pero kung tutusin ay bumalik lamang siya noong taong 1993 or 1994. Kung noong 1993 ay ikinasal siya, sinasabi rin dito na itong si Maricel Tulfo ay ipinanganak daw noong 1992. So lumalabas na mas naunang ipinanganak si Miss Maricel Tulfo kaysa makasal siya kay Miss Jocelyn Pua noong 1993. Kung 1992 ay ipinanganak si Maricel Tulfo, nasa Pilipinas na ba noon si Senator Raffy Tulfo? O parehong nasa US noon si Congresswoman Jocelyn Pua at saka si Senator Raffy Tulfo? Paano kayang nakasal si Senator Raffy Tulfo kay Miss Jocelyn Pua kung hindi pa niya napapawalang bisa yung kasal niya kay Miss Julie Licop? Dahil kapag kumuha sila ng Senomar noon, lalabas na ang dahilan ng pagkakawalang bisa ng kanilang kasal ay hindi through annulment or nullity of marriage, but sa pamamagitan ng pagdeklara ng presumptive death ni Senator Raffy Tulfo. So kung hihingi siya ng marriage license, lalabas sa local civil registrar's office na buhay pala itong si Senator Raffy Tulfo. At hindi siya makukwalify makakuha ng marriage license. Kung ganun nga ang nangyari, malamang pinalabas nila na exempted sila sa pagkuha ng marriage license at nagli-live-in na sila ng 5 taon or higit pa bago sa nakatakdang kasal nila. Anyway, nauna ngang ipinanganak itong si Maricel Tulfo. Pero kung palalabasin nilang 5 taon na sila nagsasama bago sila ikinasal, saan sila tumira? Kung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na 13 years siya tumira sa Amerika. Nagsama ba sila sa US? Or nagawan lang ng paraan? Ito ay base lang sa mga salaysin nila sa mga interview na isasagawa. Sa interview ni Ms. Corina Sanchez, nabanggit niya yung kanyang mga odd jobs sa US. Pero hindi niya nabanggit yung sinasabi niyang pagmamay-ari niya ng pizza parlor sa US. Na siya naman niyang inamin sa interview kay Vice Ganda. And then after that, pumunta ako ng Amerika and then naging owner ako ng isang pizza parlor. Kung siya ay may-ari na ng pizza parlor sa US, hindi na siya struggling at that time? At kaya niya na magsuporta sa kanyang anak na si Grendy? Pero lumalabas, ayon kay Miss Grendy, wala siya natanggap na suporta mula kay Senator Tulfo. Maliban lamang sa mga natatanggap niya habang siya ay nagsha-shopping dito sa Pilipinas. Nakasama ang girlfriend ni Senator Raffy Tulfo. Maliban doon, wala siya natatanggap na ibang financial support mula sa ama. So, ang tanong na lang natin, nung siya ay nasa US, may alam kaya ang pamilya Tulfo sa whereabouts ni Senator Raffy Tulfo nung sinasabing siya ay nakidnap mga bandang 1983 or 1984 hanggang sa makabalik siya sa Pilipinas? Kaya natin sinabi na mga bandang 1983 or 1984 na wala si Senator Raffy Tulfo dahil si Miss Grendy at that time, nung nawala ang kanyang tatay, ay 5 buwan pa lang na nasa sinapupunan ng kanyang nanay na si Miss Julie Licop. At ipinanganak si Miss Grendy ng 1984. Kaya natin ito itinanong kung alam ba ng pamilya Tulfo yung kanyang whereabouts. Dahil sa kanyang interview ni Vice Ganda, sinabi nga niya na nagkaroon siya ng trabaho dito sa Pilipinas, sa local radio stations, at pagkatapos ay pumunta siya ng US. So alam ba ito ng kanyang pamilya na hindi naman siya nakidnap at nagpunta lang ng US? Inamin din kasi ni Senator Raffy Tulfo kay Miss Karen Davila na naging mas malapit siya sa kanyang ama nung sila ay nasa US. Kasi 1 buwan bago namatay ang kanyang ama noong 1985, ay mas naging close sila ng kanyang ama. Dahil nga, sabi niya, nung sila ay nasa Pilipinas, nung bata-bata pa siya, hindi siya malapit sa kanyang ama dahil nga sagana sa kabubugbog ang kanyang ama sa kanila dahil nga pasaway daw sila. So hindi siya naging malapit sa kanyang ama. Ang problema sa kanya. Plus, unlike my
Perez, my dad, hindi ko sinasaktan mga anak ko. Alam mo, Rafi, nasa sense ko that while you understand your dad, malaki yung naging impact ng father nyo sa inyo, kasi nga nananakit siya noon. Do you believe that if you had it another way, sana wala na lang? True. Correct. Yeah. Dapat hindi na sinasaktan yung mga bata. I believe in that. Pwede mo na madaan sa diplomasya. Kasi habang sinasaktan mo yung mga bata, lalong nagrebelde para sa akin. Saka yung pananakit kasi, paluin ka, masakit, mahapde. And then, mamaya bukas yan, wala na. Gagawa ulit. Whereas pag kinausap mo, diplomasya, tumatalab yan sa puso at sa utak. Pero nung bago ito mamatay, nung nasa US sila, 1 buwan na sila ay magkasama, naging malapit sila sa isa't isa. So nakita nga natin na 1985 namatay ang kanyang ama. So, ang ibig bang sabihin nito, may alam ang pamilya Tulfo kung nasaan si Senator Raffy Tulfo nung siya ay sinasabing nakidnap? Ano ang moment in your life that you felt most down? Most down nung namatay yung father ko. Oh, talaga? Kasi before he died, nagkasama kami doon sa Amerika, and that was the moment na naramdaman ko yung pagmamahal tunay na pagmamahal ng isang ama na inakbayan niya ako. Tapos, sige, magsigarilyo ka, okay lang yan. Pagtimplang ko siya ng kape, and then tatapakin niya ako, thank you, and then akbayan niya ako. Wow. Well, hindi natin ito malalaman kung alam ng iba niyang mga kapatid. Baka naman kasi di siya pinakikialaman ng mga kapatid niya noong mga panahon na yon. Pero para makasama mo ang iyong ama sa US, dumating ka doon 1983 or 1984, namatay ang iyong ama 1985. Walang nakapagsabi kay Miss Julie Lico na hindi ka naman pala totoong nakidnap at hindi ka totoong nawawala. Malamang naman siguro ay alam ng pamilya Tulfo kung kailan namatay ang kanilang ama at kung saan namatay ito. Ito palang pakiramdam ng pagmamahal ng isang ama. And then, pag uwi niya, sabi niya, pakabait ka. Hag pa niya ako. And then, pagdating niya ng Pilipinas, mahal nga, may cancer siya. So, ngayon, nung may cancer siya, lahat ng mga kapatid ko, stage 4, nag-uwian na, and then, ako hindi ako makauwi. Teka lang, nagkasama sila ng kanyang ama sa Amerika. Kasi nung nawala siya, between 1983 and 1984. Namatay ang kanyang ama, 1985. 1 month daw sila naging close ng kanyang ama. So, bago namatay ang kanyang ama, umuwi na sa Pilipinas ang kanyang ama dahil may stage 4 cancer. At dahil doon, nag-uwian din daw yung kanyang mga kapatid. At siya ay hindi nakauwi mula sa Amerika. Lumalabas, alam ng iba niyang kapatid na siya ay nasa Amerika at hindi siya talaga nawawala. Eh, di nung malaman ko, napatay na siya. Iyak na iyak. Hindi ako nakapasok ng 2 araw. Wow, you really loved him. Yes. You really loved him. Noon na lang, yung panahon na lang na yun. Yeah. Doon ko na rin napakita sa kanya pagmamahal ko. Yung na-feel ko na, I love my dad. I really do. Malamang naman siguro ay alam ng pamilya Tulfo kung kailan namatay ang kanilang ama at kung saan namatay ito. Di kaya nila malalaman na magkasama yung mag-ama sa US? Nagtatanong lang naman. So hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.